Good morning. Sa ngayon ay lalagyan natin ng mga matataba na lupa itong ating hinahanda na tataniman natin ng atsal. May binigay kasi sa atin na binhi ng atsal. May binhi tayo pero medyo maliit pa. So, may binigay ng ating silingan na atsal. So ang gagawin natin, dahil tong lupa tawag sa amin sa Bisaya, umaw na. Ayan masyadong acidic na. So ito ay hihirapang maglaki ang tanim kung hindi natin gagawa ng paraan. Kaya ang gagawin natin upang makasurvive at mataba pa rin ang tanim, kinuha natin yung mga topsoil na mga matataba. Ayan, ito, at saka lagay natin dito sa may butas. Ayan, upang pa rin survive ang tanim at maganda ang resulta. Ihalo lang natin yan mamaya. So kahit na umaw na tawag sa Bisaya, mapakinabangan pa rin ang lupa. Dahil kung hindi tayo magpapadala na tayo ng hindi na tayo magtanim dahil umaw or hindi na mapakinabangan pa, na wala tayong mapala. Kaya hanap tayo ng paraan. Yan. Saka ihalo na natin ang lupa. Magawa pa tayo ng bagong compost pile upang itong mga katulad nito, mga kahoy-kahoy, damo-damo, yun, i-stack natin. At kung malalanta na ay yan ang gagawin natin na pangpataba ng garden. Ilagay sa puno ng ating mga tanim na gulay. O kahit anong tanim, basta kay mga hindi healthy, yan pwede na yan pang pataba ng lupa. So may nagbigay man ng binhi ng atsal, sayang naman ito hindi natin tatanggapin na binigay dahil sobra sa kanila. Itanim natin. Kaya ang gagawin natin upang mahalo, ihalo lang natin yan, halo-halo. Upang hindi din solid ang kanyang malalagyan ng tanim, itong pure lang na kinuha natin na lupa, hahaluan natin itong kulay anong tawag nitong kulay na to, chocolate. Yan. So dito na natin ilagay. Takpan lang natin dahil baka sa sobrang init. Yan. So lalaki din yan kahit umaw na area, acidic na, dahil ang linagay natin na lupa ay itong mga matataba. Gawan lang natin ang paraan, makatanim din tayo. Hindi tayo magpadala sa hindi na tayo magtanim dahil umaw na ang lupa na wala tayong mapala. So hanap tayo ng paraan upang mapakinabangan pa. Nang sa ganun may maani tayo, makakain tayo ng mga piskong pag
kain, lalong lalo na sa gulay. Ayan. Panhalo. So yan, 4 lang ang binhi na binigay sa atin. Sige, panghuli na yan. Yung sa atin na ang tanim natin yan mamaya. Go. Ipapakita ko sa inyo ang ganitong paraan namin sa pagtanim. Ganito oh. May maganda ang resulta. Kahit na hindi nga tayo pa mag-apply pa ng mga synthetic na pangpataba, ayan. So maganda pa rin ang resulta oh. Oh. Kinabot lang natin ang lupa at saka nilagyan ng mga topsoil na mga may kulay maitim-itim. At iyan na ang resulta. Ayun. Oh, maganda man ang bunga niya. So ganito pa rin ang lupa nito. Katulad niyan. Ang kamatis natin oh, nagsimula ng magbulak. So namumulak na. So bubunga pa rin kahit na medyo acidic na ang lupa. Or umaw na. At dito yung ampalaya natin, ganun pa rin ang ginawa natin. Dinagyan lang natin ng mga katulad nito guys oh. Yung mga abo, tawag sa amin sa Bisaya, sinunugan. At saka gihalo sa punuan. At ito na, ang ganda na ang resulta. Nagbubunga na siya. Ang daming bunga oh. Ayan, 2 magkasunod. So may bunga din dito sa ibaba. Ayan. Sa iba, yung sa mababa na portion ay hindi nila pinapalaki. Kinuha nila upang ang supply ng pagkain ay pupunta dito sa mataas na bahagi. Pero sa atin, sayang naman. So mapakinabangan na to. So masasayang naman din. Ayan. So yun lang po. Bigyan lang natin o gagawa natin ng paraan upang sa ganun tutubo, lalaki at malusog ang ating mga tanim kahit na ganitong klase ng lupa. Kahit na mga na acidic na ganito. Ayan, pinalagyan natin yan kahapon nang nagtanim tayo ng talong. Yun na po, maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.